So, yun na nga. Welcome back dito sa ating channel kahit medyo super late na. Ayan, super late. Super late na ako nag-update dito. Ito yung nilipat kong, pakita ko lang, ito yung nilipat kong strawberry shake. Siya yung Mind Joy, ganon. Kaya hindi ko na pinilit na i-out pa siya. Kasi nga, paganda na siya ng paganda. Napapaganda ko na siya. At, ayan na yung itsura niya. Ano na rin to, parang 1 week ko na rin siyang nailipat. Ayan, ako lang gumawa niya. Nabili ko tong gapangan niya ng 250. Medyo mahal yung pagkabili ko sa kanya. Kasi, pulido naman yung gawa nila. Tsaka medyo mataas. Tsaka nagustuhan ko sa kanya kasi square type. Medyo malaki yung datingan niya. Ang ilalagay ko nga kasi is 2 halaman. Meron kasing nagano sa akin na sabi na ano naman na to, yung mga old na rin na mga naghahalaman, alam niya, yung mga home gardening na mga collectors, ayan. Sabi niya, kung gusto ko daw mapaganda ko yung halaman, kung gusto ko talaga siyang maganda agad sa itsura ko, lalo na pag collection lang naman siya, gawin kong 2 sa isang paso. Parang inasawa mo silang 2. So, naging maganda naman yung dating niya dahil parang 1 linggo na rin to. Talagang humarap yung itsura niya. Kaya medyo maliit yung taas. Ito, yung taas niya. Ayan. Pansin nyo, imbis na palaki, paliit. Kasi napabayaan ko to. Wala siya nagapangan that time. Kaya, ganyan yung naging situation ng strawberry shake ko. 2 puno to, inasawa ko para mas maganda nga naman dating. Tsaka harap ko kasi siya ilalagay. At yung mixture ko dyan is yung my own made. Pakita ko lang Yung mixture ko dyan is yung my old na mixture ko naman na. Yan yung Simplexture sa lahat na magkaka-interest. Ayan, pwede kayo mag-message sa page. Simply David and Jen page natin. Yan lang yung gamit ko sa lahat ng halaman ko. Kahit dito sa tree fern, may ganun lang din yung ginamit ko sa kanya kasi nga may filo kong nilagay sa ilalim, diba? Ang kaibahan lang nito, napansin ko kasi, pag nilalagay ko siya direct sa terracotta pot, parang sobrang lamig kasi na nangyayari sa terracotta pot. Madali siyang parang naiiwan yung basa sa ugat, kaya yun yung nagiging cause ng root rot. Kahit kasi, kahit wala siyang lupa, zero soil, kung tawagin nga, is pa rin, nag-hold pa rin ng tubig yung ugat niya kapag sa terracotta mo siya nilagay. Kahit binutasan ko na yung terracotta na maayos, yun yung napansin ko. Kaya, sinama ko yung paso niya dito mismo sa terracotta. Dun siya naging mas okay. Lahat ng halaman ko napansin ko mas okay siya. Kasi si strawberry shake, medyo maliit pa naman siya. Unlike naman dito sa mga malalaki ko, na talagang dinirect ko na siya sa terracotta pot. Kasi malalaki naman na sila. Kumbaga, banat na banat at laban na laban na yung mga ugat nila, diba? Kaya yan, ganito naman, kaganda siyang ngayon dyan. Diba? Ang ganda. Ayan. Tapos, lalagay ko lang siya doon sa gilid. Totally, hindi pa tapos itong ineme namin. Yung ineme ko sa bahay. Pasensya na kayo. At lagi ako nagpapagawa dito. Pasensya na kayo kung lagi ko nagpapagawa. Lagi may ginagawa. Parang pag nag-garden ka, hindi ko alam. Ang dami ko kasing nangyayaring copy-paste. Kaya, kadalasan din wala kami rito. Kaya yun yung nangyari. Mabigat. Hindi pa ito yung pinaka-exact nito. Ano lang to, pansamantagal. Ang dami kong balak iayos dito kasi nga nagkakaroon ako ng problema. Ay! Kaya naputol na nga. Kaya mo naputol. Yan. Naputol na yung fern. Ba yan? Ilat pa more. Ang galing ko na lang. Yan mo na. Tutubo pa rin naman. Bago pa naman to. Tutubo pa naman. Kasi why?
Eto, bago lang din tong dahon na to. Mga bagong dahon. Pero ayan na nga. Ayan yung nangyari, kakaartihan. And, eto, ayan. Dito yung itsura ng ating mga tree fern. Sa mga nagtanong, namamatayan daw sila ng tree fern. Ito kasi, hindi ko ma-explain paano ko sa inyo siya i-explain paano ko sa inyo. Ayan ha. Ang dilig ko dito is umaga at gabi. Kasi, medyo mainit talaga yung lugar namin. At, ayan lang. Feeling ko kasi, yung tree fern kasi, napansin ninyo, ha? Dito ko kayo lalagay. Napakalakas ng hangin. Napansin ko dito, kahit kayo, pansin ninyo, doon sa may mga tree, magaang yung katawan niya, parang tuyong-tuyo. Ayan. Kaya yun yung lagi kong iniingatan. Sabi ko, common lang ba yun na parang tuyong-tuyo? Ang gaan kasi ng katawan niya, as in. Parang nga siyang walang laman talaga sa loob. Kahit anuhin nyo, kahit kayo mismo. Kaya nakakapagtaka na ganun yung reaction niya. Pero, hindi naman siya namamatay, ha? Kada may bago siyang suloy, pag hindi kayang i-handle ng ng katawan niya, yung old talaga, mamamatay. Tapos, tsaka lalabas to mga bagong suloy na to. Ayan. Kasi nga, hindi maganda yung pinaglalagyan ko. Nakaipit kasi sila doon. Kaya, pansin nyo. Ayan. Tapos, kahit yun, ayun, may mga bago na ulit yung may papalabas na ulit yun. Pero, napansin ko, yung tubo na niya is iba na. Pataas na. Ayan. Nakaangat na yung ibang mga dahon niya. Nakataas na yung ibang mga dahon niya. Kaya, yan, nagandahan naman ako. Pero, noona, nagulat din ako kasi parang natutuyo na masyado yung katawan niya. Dito sa part na to, kaya iba na yung nakalagay dyan. Yan yung tatlong katawan. And dyan ko na siya nilagay. Kasi yung nakalagay dyan is wala, nasira dahil napabayaan. Ilang araw nilang hindi nadiligan nung wala kami, kaya natuyo siya. Hindi ko na pinilit. Tinanggal ko na lang siya dahil hindi na talaga maganda yung itsura niya. Pero naglagay ako nito. Yan, bago yan. Kaya tingnan natin kung ano magiging itsura niyan. Kasi ditong part na to, hindi ko naayusin. Ayan, yung part na yan dyan, hindi ko na yan naayusin. Okay na yan. Wala na akong iibahin dyan. Kahit dito, feeling ko okay na ako dito. Hindi ko na rin siya balak ayusin pa. Eto lang, eto. Kaya ganyan yung living wall natin. Kasi tatanggalin ko na talaga siya. Nakapag-decide na ako na tatanggalin ko na yung living wall. Ang living wall, yan, explain ko lang. Yan, tatanggalin ko si living wall kasi hindi na siya pwede sa akin na sobra na kaming nabibisi ni Dave. Palabas-labas na kami, paikot-ikot na kami. Hindi kami nai-stay dito sa bahay. Napapabayaan yung mga halaman sa living wall. Ang living wall kasi kapag hindi mo siya naalagaan talaga, ganun yung mangyayari sa kanya. Ayan, parang wala. Hindi talaga siya naging maayos. Yan. Yun napansin ko. Ako lang naman gumawa ng sarili kong living wall. Kaya, hindi ko alam dun sa iba na nagpagawa, anong experience nila. Ako kasi, ako lang. Kaya, nakailang palit, nakailang lagay palit na ako. Alam nyo yan. Kaso nga, kapag hindi talaga naalagaan, hindi siya magiging maganda. Kaya, ngayon na paalis-alis kami, nag-decide na ako na tanggalin na lang siya para hindi na ako rin naaaksayahan pa ng pera kakapalit-palit ng halaman na pwede kong ilagay. Abangan nyo kung ano yung ilalagay namin dyan, pero ibibidyo ko rin yun para doon sa mga may gusto rin ng konting idea kung ano yung pwede nilang malagay. Matutulungan ko kayo dyan. Pero kung katulad ko kayo na wala masyadong time sa halaman, kumbaga ang halaman is stress reliever lang talaga, o para din syempre may pagkaabalahan ka pag hindi ka ganun ka-busy, huwag ka na mag-living wall, hindi siya para sa'yo. Kasi, pero kung meron ka namang kung meron kang taga-alaga, taga-subaybay dyan, kumbaga merong nakalaan na tao para
tumingin kapag wala ka, mag-alaga kapag wala ka, go mo lang. Pero kung katulad kita talaga na ako lang din lahat, yan, hindi para sa atin yan. At okay lang yun. Wala namang problema, ha? At eto, napansin ko lang, etong tripper na to, etong malaking katawan na tripper na to, sobrang laki ng katawan niya. Siya yung sobrang wala akong naging problema, wala akong talagang sobrang bait ng tripper na to, pero usog sa mga uusog. Huwag nyo nang usugin yan, utang na. Sobrang ganda nung binibigay niya mga dahon, sobrang dami niya magdahon, kaya pala, sa lahat ng mga landscaper, mas gusto nila yung malalaki ang katawan, matataba, di ba? Laki-laki niya, matangkad pa sa akin yan talaga. Yes, kasi yun yung binibigyan niyang accent talaga. Maraming dahon, wala akong problema dyan. Hindi ko pa to, totally hindi ko pa siya natatanggalan ng dahon. Okay na siya. At unlike dun sa manipis yung katawan, gustong-gusto niya magdami ng marami, pero hindi niya makayanan ng katawan niya kasi nga medyo malambot yung katawan niya, di ba? Sabi ko nga medyo magaang yung katawan niya. So nangyayari yung old lip niya, kailangan parang yun yung tatanggalin niya para mailabas niya yung bago. Yan yung napansin ko sa malaki ang katawan laban sa maliit ang katawan, ha. Ito rin, ginawa ko lang din yan. Pinagsama ko na lang sa isang paso, dalawa yung tripper. Okay din siya, maganda rin, may bago rin pa suloy. Ito lang yung napabayaan nila na hindi nila nadiligan nung wala kami. Kaya, ayan siya, andyan siya dyan. Pinutol ko na lang yung mga old leaf kasi nga napabayaan nila. At ito yung mga mga queen fern or aka mas kilala siya sa tawag na Australian tree fern. Dati siyang mga mga bungo-bungo pa at that time. Ayan. Pero ngayon, ito na yung dahon niya. Siya yung fern or tree fern na walang tinik. Kung gusto nyo talaga yung idea na mas madahon, yan. Ito yung para sa inyo, si Australian na tree fern. Yan. Kasi si tree fern natin, ito kasi yung sa atin, itong mga may tinik. Pero itong isang to, alam ko import variety siya, pero ito kasi nakuha ko that time nung may event dyan. At maganda naman, tama naman nga sila, hati-hatiin mo lang para dumami. Pero napakatagal naman niya talagang sumuloy, ha? Kaya pag sumuloy siya, yun, tuloy-tuloy na. Eto, marami-rami ako nito kasi lahat sila ngayon is nagsuluyan, as in sobra. Kahit sa parking, ang dami kong ganito. Nagulat nga ako, nagsusuluyan na sila ngayon. Dahil siguro medyo malamig, kaso ang problema ko, walang ulan, na gustong-gusto nila na laging basa yung katawan nila. Kaya napipilitan talaga ako na iutos talaga, kumukuha pa ako talaga ng tao, kahit mga bata lang, para madiligan yung mga tree fern dun, tsaka yung mga ganitong fern dun sa parking. Kasi kailangan talaga ng, pag may tree fern ka or mga ganito, kailangan talaga ng konting attention kapag bagong, yung papasuloy pa lang. Andi kasi na mga yan na, okay na yan, malalaki na yan, kaya na yan. Pero yung mga ganito, kailangan talaga pa nila ng aruga mo, ha? Kaya yan siya. Ang ganda, no? Ito yung walang tinik. Golden tree fern ang tawag nito sa atin. Pero, more on, mas kilala talaga siya. National name niya is, international name niya is, Australian tree fern. Siya yung walang tinik, ha? Ang ganda nito, no? Yan. Bala ko to ilagay sa loob ng bahay. Pero kung may magkaka-interest, ayan, murang-mura ko na lang to i-out para sa inyo. Tsaka to, ang dami ko. Name it na lang, message kayo sa page kung ano yung magugustuhan nyo. Kasi eto, ina-out ko na lang to. Ayan, ha. Kaso nga lang, lalakar to. Hindi na siya po pwede ng drop and go. Natin ipilit, sayang kasi, ha. Kahit ibibigay ko na lang to, kahit 1-3. Ayan. Patatlong dahon na siya. Kayo na lang mag-aalaga. Pero ganyan yung itsura niya. Mas maganda siya as in sobra.
mai-inlove kayo sa mga ganitong fern. Kung meron kayong mga, alam niyo na, yung mga corner area sa bahay nyo or sa garden nyo, yun, ideal siya doon. Lalo na yung hindi masyadong naaarawan. Ayaw niya na masyadong maaraw. Yan. Ilagay ko lang siya dito kasi nga, sobrang, ano na niya, nawawalan ako ng dahon dito, naputol pa nga yung isa. Para lang may accent siya. Pero for out na yan. Meron din akong malalaki. Meron pa sa parking talaga na as in na sobrang laki. Hindi ko lang siya mailagay. Kasi wala na akong paglalagyan. Wala na akong paglalagyan dito. At kailangan na talaga ng space. Dahil may nag-aayos na. Papatanggal ko na nga, diba? Kaya ayan. Sobrang hangin. As in. Ito naman yung medyo malaki-laki. Lalakar na rin to. Hindi na siya pwede ng, hindi na talaga siya pwede ng mga, ano ha, drop and go. Huwag natin ipilit. Tsaka, ang hirap kasing magpa-drop and go ng mga tree fern. Sana maintindihan nyo. Kung mga ganito lang kalalait, walang problema. Pero pag dito malalaki, tas gusto mo, may mga dahon na, sobrang hirap na niya. Hindi na talaga kaya. Nung dati na ipipilit ko pa, kaso hirap na hirap yung anak ko. Sabi niya, ma, masisira talaga yung dahon. Tapos, yun, di ba? Pag nasira yung dahon, may mga tendency pa na yung iba na di-disappoint kasi nasira yung dahon. Kaso nga kasi, mahirap talaga tayo ipa-drop and go. Imagine nyo naman to. Kaya, ayan. Eto, kahit 1.5 na lang, ibibigay ko to. Ayan. Para lang mabawasan sila. Sobra pa to. Kaya name it na lang kung anong gusto nyo. Kasi marami-rami. Sana makapag-upload ako lagi ng update dito. Ayun lang yung binigay kong update kung ano yung mga for sale natin ngayon. Si Australian tree fern at saka, yan, tree fern. Medyo malalaki na nga lang. Next time, dadalhin ko kayo doon. Para makita nyo kung gaano kalalaki yung sinasabi ko. At ito pala, ganyan yung itsura niya pa rin. Sa nagtatanong, kamusta daw? Okay lang naman sila. Kaso, dahil sobrang hangin ngayon, nilagyan ko muna sila ng protection dito para hindi naman nakailang putol na kasi mga dahon dito dahil sa hangin. Nilagay ko tong kinat namin na rubber tree na lime. Kaso tumubo na rin si lime, nagkaroon na ng dahon. Ayan, ano ba yan? Hindi mo purpose sana hindi ko dapat to papadahunin, pero yan, dumahon siya, pero carry lang para malagay ko sa loob ng bahay. Kaya ayan naman yung itsura niya. Okay na okay naman. Ha? Kaya ayan, sana doon sa magkaka-interest, message nyo kami. Yan. Doon sa magkaka-interest, message nyo lang kami sa page. Ha? May mga admin dyan. Kung minsan hindi ako makapasok sa page kasi nahihirapan ako mag-switch in sa private to private account tapos sa page account. Yung cellphone ko kasi is medyo sobra na siya. Wala na daw masyadong capacity yung loob. Kaya siguro nahirapan siya. Kaya ayan. Kailangan ko na pala magpalit ng phone. Ano po meron sa mga phone ngayon? Dati okay naman. Kahit may memory card ako doon, hindi na kaya. May games kasi ako sa phone. Kaya ayan. Ako rin may kasalanan yan. Kaya rin lang. Kailangan lang natin ng extra dyan. So, ayan, sa inyo lahat, sobrang thank you. Sana, nandiyan pa rin kayo, nasusuportahan nyo pa rin ako. Maraming ganap sana ngayong susunod na mga linggo. At sana maisama ko kayo. Sana maisama ko. Minsan kasi may mga part talaga na hindi ko na nabibideo. Hindi ko na rin binibideo. Kasi nga, ano na lang din. Yung ibang nakakasalamuhan namin, hindi naman sila ganun ka-open sa mga vlog or ginagawa natin ganito. Pero yan, may dinidiskartehan naman ako ngayon. Na gagawin namin. Kaya abangan nyo. Sana mag-support nyo kami. Sa Thailand trip namin, abangan nyo yun. Malapit na. Kaya doon sa mga magpapasabay ng mga halaman, pwede nyo kami message sa page. Pero mas nare-recommend ko, mapanood nyo muna yung mga iba-vlog ko doon bago nyo i-message sa akin kung gusto nyo. Kasi, more on talaga, mag-vlog ako doon. Hindi talaga siya live selling. Tatry ko lang makapag-live.
Kasi medyo kulang ako sa tao. Ako lang. Yung anak ko busy na, si Jackie, si Jano, may mga trabaho na sila. So, yan, hindi ko siya matutukan ng attention kung sa mga shipping nga, nagkakaproblemahan kami. Kasi ako lang din gumagawa ng mga shipping. Kaya dun sa ibang nalilate yung shipment, sobrang pasensya na kayo. Kasi ako talaga yung nagpapaship. At talagang inaano ko lang na maayos yung halaman pag shinip. Kasi nga, ang hirap naman na ipapaship tapos may magsasalitang nasira, ganun. Kasi pinapalitan ko talaga pag nasisira, kaya nahihirapan ako sa ganung sitwasyon. Buti na lang may mga open-minded talaga tayo na minors dyan. Ayan, sobrang thank you sa inyo na kahit may sira, okay kayo. Sobrang thank you. Ayan, nadami ko naman sinabi. Kaya sa inyo lahat, God bless, stay safe, at see you po sa ating next video.